sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at ligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Kakatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako, at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho,
upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasaya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa nung unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipinahayag na ang paon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. May mga bersikulo po sa Biblia na palagay ko kung talagang pagtutuunan lang natin ng pansin ay siguradong makapagpapabago ng buhay natin. Halimbawa na lang po itong sinabi sa ating gospel reading kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Pause muna po tayo doon sapagkat mabibilaukan na tayo sa tindi ng kahulugan nito. Isa po kasi sa ibig sabihin din ito ay kung papaanong minamahal ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, ay gayon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung papaanong ganon din ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Matindi po yun. Kasi kahit katiting lang ng pagmamahal ng Diyos Ama sa kaniyang anak, ang ibigay niya sa ating lahat, palagay ko malaking bagay na Kasi napakalaki ng diferensya ni Jesus sa atin. Banal siya. Makasalanan tayo. Tunay siyang anak ng Diyos. Ampon lang tayo.
Napakarami niyang ginawang mga kabutihan. Napakarami naman nating ginawang mga kasalanan. Kaya nga sabi ko, kahit patingi-tingi lang ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak ang ibigay sa atin, malaking bagay, nagpapasalamat na tayo. Pero hindi lang iyon ang ibinibigay niya sa ating pagmamahal. He is not giving us a weak love. He is not giving us a conditional love. He is giving us the love that exists between Him and His Son. Again, let that sink in. Yan ang sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya nagawa niyang ibigay, isakripisyo ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kasi nga, mahalaga rin tayo para sa kanya, katulad ng bugtong na anak niya. Karanasan ang magsasabi sa atin na masasabi at napapatunayan natin ang halaga ng isang bagay o ng isang tao sa buhay natin sa kung ano rin at kung sino rin ang nakahanda nating isakripisyo para sa tao at sa bagay na ito sa buhay natin. Naisakripisyo ng Ama ang kanyang anak sapagkat mahalaga rin tayo sa Kanya. Alam po ninyo, again, kung ito lamang ay talagang magsisink in at tatanggapin natin, babago ito sa buhay natin. Lalong-lalo na sa pagharap natin sa mga suliranin, mawawalan ng kamandag anumang sakit, anumang problema, anumang pagkalugi, anumang panluloko sa atin, anumang problema sa pamilya ang tanasin natin, maging ang anumang mga kasalanan, kahit kamatayan, mawawalan ng kamandag. At tulad nung minsang may in-interview, isang lalaki na may stage 4 cancer. Tanong sa kanya, buti ang saya pa rin ng desisyon, ng disposition mo sa kabila ng kalagayan mo. Nautal ako, sabi ko desisyon. Pero yun naman talaga ang ginawa niya, pinagdesisyonan niya. Pinagdesisyonan niyang maniwala na sa kabila ng problema niya, mahal pa rin siya ng Diyos. Ang sagot niya sa nag-interview, ganito ang disposition ko kasi alam kong mahal ako ng Diyos. Indeed, mga kapatid, walang kahit anong problema, gaano man katindi ang makapagpapasinungaling ng katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung ito lang talaga ay paniniwalaan natin, aangkinin natin, i-claim natin. At ito po ay hindi po masasabing brainwashing or mind conditioning o kaya simpleng positive thinking dahil ito po ay may batayan sa pananampalataya natin. At tulad ng sinasabi ni St. Paul sa Romans 8:38, and I quote, "For I am certain that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor depth, nor height, nor power, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in our Lord Jesus Christ." End of quote. Ang problema po sa atin ay masyado nating lililimitahan ang paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Simula pa lang nung una, niisip na ng tao, mahal lang ako ng Diyos kapag walang problema, kapag maganda at maayos ang takbo ng buhay ko. Sabi ko nga po, simula pa lang nung una, baka kasi simula pa lamang ng mundo, yan ang iniisip at wini-wish sana ng tao. Pero isipin po ninyo, nagbago ba ang Diyos? Sinabi ba ng Diyos, ganun ba? Yung ba ang gusto niyo? Ganun lang ba para maniwala kayong mahal ko kayo? Kapag wala kayong problema, o sige, alisin ko na yung problema ninyo. Wala na kayong maranasan sa mga sakripisyo. Hindi. At wag na po tayong umasang magbabago ng pananaw ng Diyos. Sa pananaw niyang mahal niya tayo kahit na tayo nakakaranas ng mga pagsubok at problema sa mundong ito. Tayo na po ang maniwala. Maniwala na po tayong lubusan sa katotohanan yan na ang pagmamahal ng Diyos kailanman na hindi natin kaya at dapat limitahan na mahal tayo ng Diyos. Not just when everything is fine, kundi kahit na at lalong-lalo na kapag meron na tayong mga problemang nararanasan. Nang sa gayon, pag dumating yung mga matitinding problema na yan, wag na po nating pagdudahan ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa halip ay maging excited pa nga tayo, magkaroon ng iba yung pag-asa kung paano natin mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos na yan sa gitna ng mga problema na ating naranasan. Kasi yung pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos when everything is fine, alam na natin kahit paano kung anong klaseng paraan yan. Ang hindi natin alam ay kung paano niya ipaparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal kapag mayroon na tayong mga matinding problemang maranasan. At yan po, tayo dapat mas maging excited o mas umasa. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon dito sa atin, manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in my love. Bigla ko tuloy naalala yung kasabihan na it's much easier to
fall in love than to remain or stay in love. Na para sa akin ay understandable. Yung quote na yan, i-apply natin sa tao. Kasi mahirap nga namang magtiwala, to stay, to remain in love with the person na nakasakit sa'yo, nakadisappoint sa'yo, with this person na may masamang ginawa sa'yo. Kasi hindi ka makasigurado. Mahal ka pa niya? Hindi ka na ba talaga niya lolokohin? Tutupad ba siya sa pangako niya na siya'y magbabago na? Something like that. Pero hindi natin dapat itong ipagpalagay sa Diyos na magdalawang isip tayo whether we will remain in His love or not. For one, hindi naman niya tayo ginagawa ng kasamaan. Bagamat nadidisappoint tayo sa Kanya, bagamat nalulungkot tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, for one, hindi niya tayo ginagawa ng kasamaan. And mas mahalaga dyan, ang Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay tutupad sa Kanyang pangako. At ang Diyos ay nagpaparamdam ng Kanyang pagmamahal kahit na sa mga problema nating naranasan. Kaya, hindi tayo dapat magkuli. Mananatili ba tayo sa Kanya? Manatili ka, kapatid. Sapagkat sa kabila ng mga pangit ang nangyayari sa iyo ngayon, siguradong may magandang mangyayari pagdating ng panahon. Hindi sayang at hindi ka magsisisi kung mananatili kang nagmamahal sa Kanya. Hindi ko po sigurado kung mababago ang sitwasyon natin. Kung masosolve ang problema natin, kung gagaling ka sa sakit mo, kung maayos ang negosyo, kung maayos ang pamilya at ang buhay mo. Pero isang bagay ang sigurado, kung mananatili tayo sa pagmamahal natin sa Diyos sa kabila ng mga problema, ma-experience natin ang pagmamahal ng Diyos in a whole new level, in a different level, in a superior level. So much so na mararamdaman natin yung sinasabi niya sa Ebanghelyo ngayon sa huli na makakahati tayo sa kagalakan niya, kaya magiging lubos ang ating kagalakan. Kasi nga po, more than the blessing that we are asking, ang Diyos na talaga, ang sinabi niya ditong mananatili sa atin. At yun ang mas mahalaga kaysa mga blessing na hinihiling natin. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Lalo pat kahapon, yun din naman ang paanyaya sa atin, ang manatili tayong nakakonekta, nakakabit sa Kanya. Nasabi ko nga, kapag tayo nanatiling nakakonekta, nakakabit sa ating puno kay Kristo, malagas man ang mga dahon natin, lagasan man tayo ng mga dahon dahil ipuprune tayo tulad ng isang halaman, magdadahon at magdadahon pa rin ulit tayo. At mas mamumunga tayo ng sagana at mas magaganda kung mananatili tayo sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat ang alam niya ang samo sitwasyon ko. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo. ko. Panginoon, tulungan mo po akong manatili sa iyo sa kabila ng mga unos na dumarating sa buhay ko, sa kabila ng mga problema na inaalaw mo na maranasan ko. Alam kong hindi mo ko basta-basta bibitawan, basta manatiling din akong nagtitiwala at umaasa sa kabila ng aking mga matitinding problema. Kaya lang, Panginoon, nandun talaga yung panganib na makabitaw ako kapag nagiging mas matindi yung takot ko at lungkot ko. Sana, Panginoon,
Mangyari man yun, huwag niyo po akong bitawan sapagkat higit sa pagkapit ko sa iyo, mas umaasa ako sa pagkapit mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagdidigtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa iyong namala. Mahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na patikim ng dulot mo kaligtasan, hatid ng langit sa iyong sambayanan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na patikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa miniyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsakip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilungkati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, ang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon
sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sadya kitang nalimot sa salay na lugmok, gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak, iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay nagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalan
patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Yan po ang lagi naming pinagdarasal dito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.